our Sunday service of Jesus the Savior Church. Before we start our service, let's have an opening prayer. We may close our eyes and bow down our heads. Heavenly Father, we thank you, we love you, we honor you, Lord. We praise you for your glory. Lord Jesus Christ, you are the one and only God. Father, we always love you and thank you so much for all the blessings that we are receiving from you. Father, forgive us for all those things that we have done and failed to do. And Lord, through your mercy, we know that we are forgiven because you are a forgiving God. Father, we pray for all nations. What happened in 2022, we may forget about the past. And this year, 2023, may we experience the peace and unity of all nations, O God. Father, we are always in awe of you, O God. We know that you are our great healer, the God who is our great provider, O God. Father, we pray, O God, that those people who are in here, our brethren, bless us, O God, and cover us with your precious blood, O God, and all things for protection, O God, even those who are watching us on live stream, O God, and those are on the way here to our church, protect us, protect them, O God. And Lord, we always pray for your continued presence. O Lord, for our Sunday service, as we continue, Lord, we ask for your mighty presence, O God. Let your glory come down on us. And Lord, we ask for your guidance as the chosen pastor that you have invited to share your message, O God. Bless him and his family, O God. May all the God's richness and abundant blessing be with him and his family. And Lord, for all those our brethren who are not here and who are sick at this time, we ask for your healing, O God. And may this year really would be a great happening or blessings that would come to our church, O God. We anticipate more people who will come to us to help us, especially in our music ministry, O God. More talents. We hope that and pray that more talents will be joining us, and also in our evangelism, O God. Lord, also in our missions, O God. We thank those people, especially those who are continuing to provide our help on us, O God. We anticipate, and in Jesus' name, we know that all things will be made possible for this year. It will be a great year for this church, O God, that we will be able to save more souls, O God. And we can be known not for this church, but known because of you, God. Lord, we love you, we praise you, and as we continue with our service, we pray that your words will really be in us, O God. Your words we will be able to use in our everyday lives, O God. This we pray in Jesus' name. Amen. You may now sit down as we read some announcements. Okay, every Wednesday we have our JTS discipleship training by a Zoom meeting. It will be every Wednesday at 8:30 p.m. Sometimes it will be held in person in the house of one of the brethren. So we would like to invite you to be in constant communication with us. And
every Friday night, we have our prayer meeting. It starts at 7:30 to 9 p.m. here at CARC Fellowship Hall, 58 James Street, Bergenfield. We have also our fasting. We skip 1 meal. That's every Friday. Of course, not unless you have medical reasons. It's we pray for JTS Church Empowerment. Of course, Sunday services, we have our men's fellowship at 8 to 9 a.m. every other Sunday. And of course, our worship service every 4 p.m. and children's Sunday school every 5 p.m. at the Scout Room. For prayer, those who are in need of prayer and counseling, we have our phone number at 201-888-0847, and we have our email address at jtsc316@gmail.com. We also have our website at Jesus the Savior Church. We at JesusTheSavior.Church. And would like to take this opportunity also to thank those who are faithful to our church, and who are, even though we don't see them often, but they still give their support and prayer for us. And also, we will have our council meeting on the third Sunday, which is January 22, and after that, we will have also our general meeting on January 29. That's for everyone. So you will know the financial status of our church, what's happening, and our current processing with Foursquare Church, and a lot of things. And if you have some suggestions for our mission this year, we will gladly, if you can participate on that day, to share with us your suggestions. And we are open for suggestions. And that's it. So we would like to invite you to stand up for our tithes and offering. Father God, we thank you that you have given us this day to give back the blessings that you have given us. Thank you for your continuous help to us, blessings not only for our job, for continued giving us a job wherein we get our tithes and offering. Lord, continue to bless also good health to everyone, that there will be no more virus that would come to our way that can be removed, God. And God, thank you for creating medicines against those viruses that are coming out at this time. Lord, continue to bless all the missions that we plan to have this year, oh God, and show us the way. We really need your guidance, oh God, for all the undertakings that we will do for 2023. And all these things, all the money that will be collected from your tithes and offerings will be used for these missions, to save more souls and to reach out more people and provide assistance. Lord, we pray that all things will happen for the good, and we know we have desires of our heart. Each one of us has desires, ambitions, things that we want to happen this year. And Lord, if it is you, oh God, if it's your time, you said that if it is for us, then who can be against us, oh God? And as long as we are with you, oh God, continue to strengthen our faithfulness in you, and God, and as we give you glory and honor and praise into your name. In Jesus' name we pray. Amen.
Hallelujah. Amen. Come on, give a clap offering unto the Lord today. Shall we welcome our worship team tonight? Most especially, we welcome our Lord and Savior Jesus Christ, the Holy Spirit that's going to be moving upon us tonight because it's Lord's Day. Amen. Hallelujah. So, let's all stand up as we worship the Lord and give Him all the glory and honor and praise because He is worthy of our praise. Just give the whole of your being tonight as you worship Him. Don't be bothered by the one that is beside you or in front of you. Just give Him the glory. All right? Amen. Because that's the reason why we are here today, to give glory unto the Lord as we worship Him today. Father, we thank You for every soul that You are bringing in this house to worship You, to listen to Your word. And may every sound of our voice and every sound of every instrument be glorifying unto You, God, as we commit this service to You, because You are worthy of our praise. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Do you believe God is here today? Amen. Amen. God is here. That's why He is in our midst, and we'll give Him all the glory and honor. Open our eyes, Lord, we want to see You. Open our hearts, Lord, we want to know You. Open our ears, Lord, we need to hear You. Amen. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Open our eyes, Lord, we want to see You. Hallelujah. Open our hearts, Lord, we want to know You. Thank You, Lord. Open our ears, Lord, we need to hear You. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here, God is here, God is here, He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here. He's faithful. He is faithful. We don't need to see Jesus, oh, Jesus living. Hey! Oh, 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 oh. Come on! Open the gates, Lord. Reveal Your glory. Hallelujah! Open the nation, establish Your kingdom. Open the heavens, pour out Your Spirit. Amen. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here, God is here, God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here, God is here.
we draw near to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. Hey! Oh, 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 oh. Amen. Hallelujah. Be revealed in our hearts Yes, today, Lord. oh God. We praise you. As we cry holy before you, Lord. You are holy. Amen. Yes, Lord. Holy, we cry holy. Hallelujah. God is here. Holy, we cry holy. Hallelujah. God is here. Come on, let's sing that one more time. Holy. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. Amen. Hallelujah, Lord. Holy, we cry holy, hallelujah, God is here. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus, oh, Jesus be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. Hey! Oh, 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 oh. Amen. Hallelujah. May Jesus be revealed in this place today. Hallelujah. Amen. His love, His faithfulness, His goodness, His forgiveness upon us. Let it be revealed today as we stand before Him right now in the name of Jesus. Hallelujah. As we face another year in our lives, yes, we want to move forward because God has a lot of things for us to do. Praise the name of Jesus. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. Your presence is an open door. We want you, Lord. We want you, Lord, like never before. Come on, your presence. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. In every season, your grace has been enough. Oh yes, Lord. And I'm believing the best is yet to come. The cross before me, my hope and things
above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence is an open door. Thank you, Lord. We want you, Lord, like never before. Come on, let's sing your presence. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Come now, Lord, like never before. For the past years, oh God, it is better, it is more powerful of how you're going to reveal yourself to us. Hallelujah. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, make me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, make me a promise and it won't stop now. For the last time, I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, make me a promise and it won't stop now. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Let's sing that one more time. A cappella praise. Lord's presence. Your presence, sing with me, church, is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Thank you, Lord, that you are in our midst, even at this very moment, Lord. As you never been before, oh God, Lord, in our lives, may you continue to reveal unto us your goodness, your faithfulness, your mercy and your grace each day, Lord, that we experience your goodness, God. Hallelujah. Maybe each and every one of us have experienced the goodness of God in times of challenges, in times of hurting, in times of pain, in times of doubt. But again, church, the goodness of God is powerful. Hallelujah, as we worship Him today. Just worship. Hallelujah. Just worship. Oh, yes, Jesus. Your goodness flow through us right now, God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, and I will sing of the goodness of God.
All my life you have been faithful. Thank you, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Thank you, Lord. Hallelujah. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Thank you, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Just the drum. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Come on, let's sing that one more time. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. Hallelujah, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Thank you, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. We will sing of your goodness. We will speak of your goodness, oh God, Lord, in our lives, Father. Oh, we worship you.
worship you, Jesus. Come on, church, give him the bow down. Give him your worship before him. Hallelujah. His goodness is everlasting. We praise you, Lord. We love you, Lord. We serve you, Lord. We thank you, You're the mighty living God that we Hallelujah. serve. We thank you, Lord. thank you, Lord. Hallelujah. Thank We you, Lord. thank you. We Hallelujah. thank you, God. We thank you, Lord. Oh, we thank you, God. We thank you, Jesus. Oh, we worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. In all my life, you have been faithful. So with you, church, has been faithful. And all our lives, you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. Your goodness, Jesus. We will see your goodness, oh God, in this year ahead of us. Hallelujah. That's because that's what you are, oh Lord. You are a good God. Hallelujah. Praise your name, God. Praise your name. Our Father, Creator, you hold our hearts together. There's no one higher than you. Redeemer, Defender, our great and mighty Savior. There's no one higher than you. You are always with us, gracious to forgive us. By your power we've been set free. And Lord, we stand amazed in your presence, astounded by your mercy and love. Our hands are lifted high in surrender. Your grace for me is always enough. And there is no one higher than our God. Yes, Lord. There is no one greater than you. Hallelujah. Let my life forever praise the glory of your name. Amen. There is no one higher than you. Majestic in wonder, you reign with love forever. There's no one higher than you. Your beauty, your splendor, your glory knows no measure. There's no one higher than you. You are always with us, gracious to forgive us. By your power we've been set free.
Yes, Lord. Hallelujah. And Lord, I stand amazed in your presence, astounded by your mercy and love. Hallelujah. Our hands are lifted high in surrender. Your grace for me is always enough. And there is no one higher than our God. There is no one higher than you. No one, Lord Jesus. Let my life forever praise the glory of your name. There is no one higher than you. Amen, church. No one higher than Jesus' name. There's no one higher than our God that we serve. That's why He is worthy to be praised. Come on, church. Let's give Him the praise and the glory. Hallelujah, Lord. There is no one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ our Savior, great and glorious. There is no one higher, no one greater, no one like our Hallelujah. God. There is no more able, Christ our Savior, great and glorious. There is Just the no drums. one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ your Savior, great and glorious. Come on. There is no one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ our Savior, great and glorious. For the last time. There is no one higher, no one greater, no one like our God. There is none more able, Christ our Savior, great and glorious. Woo! Thank you, Jesus. Yes, Lord. There's no Hallelujah. one higher than you, God. Hallelujah. We worship you, Jesus. Yes, Lord. You're the We most give you highest praise, of the Almighty highest, God. None other than you, Jesus. Hallelujah. No one more able. Christ our Savior, great and glorious. Blessed be the name of the Lord. And Lord, we stand amazed in your presence, astounded by your mercy and love. Oh, our hands are lifted high in surrender, 'cause your grace for me is always enough. And there is no one higher than our God. There is no one greater than you. So let my life forever praise the glory of your name. There is no one higher than you. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, Tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi.
mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Come on, dakila ka. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. come on, dakila ka. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y laan sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. So one more time, dakila. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah, Lord. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Pupurihin ka namin, O Lord. Pupurihin ka namin araw-araw, Panginoon Diyos. Hallelujah. Oh, we worship you, God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Amen. Come on, let's give a crop offering unto the Lord. Napakasarap ang magpuri sa Panginoon, church. Amen. Hallelujah. We can have a seat as we I would like to ask Pastor June to introduce our speaker tonight. Praise the name of Jesus. Amen. Good afternoon, church. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are so blessed with the worship. Thank you, Brother Alex, Pastor Alex, for leading us in worship. And we're so grateful that we can glorify and worship God with one accord with our brethren. And we're so grateful also that this time we can hear the word from the Lord. Amen. And it's a blessed day and opportunity that we can have a man of God. He's so faithful and being used in the Philippines. He's always ready to preach, to give glory and honor to our God. Salamat po sa kanyang buhay. And it's a privilege that we have here in JTS Church, the beloved husband of our sister, Sister Flori Ramon. And we've been known him for a while because we talk him in Zoom, in the phone. And it's right now, he's with us. And he's gonna deliver the word of the Lord coming from heaven. And no further ado, may we call our respected pastor from the Philippines, Pastor Bert Ramon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Sindigaw nga tayo ng hallelujah! Praise the Lord!
Kailangan masisigla ang mga anak ng Diyos. Amen. Kailangan patunayan natin sa ating kaaway na tayo mananagumpay. Tayo ay talagang tinutulungan, sinasamahan ng ating Diyos. Handa na po ba tayo? Handa na ba tayong magpasakop at isurrender sa Diyos ang ating mga buhay? Amen po ba? Well, kasi po Tagalog ito, kayo na lang po ang mag-explain dyan sa mga hindi nakakaunawa dahil hindi ko po ikinakahiya ang mga bagay na aking natutunan sa Panginoon sapagkat ito po ang ibinigay sa akin ng Diyos. Pero lahat po tayo Pilipino, amen. Meron na kasama tayong hindi Pilipino pero kayo na po bahalang mag-explain tungkol sa mga bagay na ating pag-aaralan ngayon. Naniniwala ba po kayo na kayo lahat ay tinawag ng Diyos? Amen po ba? Hallelujah. Sino lahat dito na agree na kapag napag-aralan natin ang mensahe ng Panginoon ay handa mo nang gawin ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos? Handa ba nating ibigay ang pinaka-the best? Kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo, hindi mo siyang mapapahindian sapagkat may pangako sa atin. Kaya napakaganda po, titingnan po natin ang karakter ni Moises. Si Moises po, bago po dumating yung talagang siya ay maging maalab at pagsunod sa Diyos, meron din po isang pinagdaanan. Tulad natin. Maraming mga rason, dahilan, na sinasabi niya sa ating pag-aaralan at maaaring ikaw, ako, pinagdaanan natin na lahat ng ito. Mga kapatid, ang ating magiging topic ngayon, mga kapatid, ay magkakaroon tayo ng misyon na dapat nating gampanan at tungkulin. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Panginoon may ginagawa sa mundong ito. At nais ng Diyos, samahan natin siya sa kanyang gawain. Handa pa tayo sumama sa Diyos? Hello? Huwag tayong magduda. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang Panginoon, kapag tinawag ka, sigurado yun, sasamahan ka hanggang sa dulo. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen? Lahat tayo po ay tinawag ng Diyos upang magkaroon ng misyon. Ano po ba yung misyon na dapat nating gawin? Upang ipakilala ang Diyos sa mga tao. Ikaw, tayo, tinawag ng Panginoon para tagapagbalita ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Tayo nanggaling diyan, pero tayo nakakilala sa Panginoon, kaya ang sabi ng ating Panginoon, yung misyon ng Diyos, dapat nating ipagpatuloy. Amen po ba, mga kapatid? Naniniwala po ba kayo, kaya kayo tinawag ng Diyos, ay para ipagpatuloy ang misyon na kanyang iniwanan dito sa daigdig? Kapatid, tinawag ka ng Diyos sapagkat alam niya, mapagkakatiwalaan ka sa misyong ito. Totoo, marami tayong mga dahilan, pero tingnan po natin muna, bago natin ituloy-tuloy ito, gusto ko tayo muling tumayo at babasahin lang po natin ang isang talata sa Biblia sa Exodus chapter 3, verse 10. Ang pamagat po ng ating tatalakayin ngayon, ikaw ay tinawag, pinili, para sa gawain ng ating Panginoon. Ganito po ang pagkakasabi niya sa Exodus chapter 3, verse 10. Kaya't papupuntahin kita sa kay Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, Panginoon, Ikaw ang aming pinararangalan. Ikaw ang aming itinataas. Ikaw ang aming Diyos na panauhin ngayon na aming pong sinamba, pinuri at pinasalamatan. Nawa dalangin po namin, dakilang Diyos, buksan mo po ang aming isip at puso. Sa oras na ito, Panginoon, naniniwala kami, narito ka ngayon dahil yan ang pangako mo sa iyong mga salita. Kaya nais po namin, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, itako mo sa iyong likuran. Ikaw magpahayag sapagkat hindi ko kaya ipaliwanag ang mga bagay na ito kung kayo ay hiwalay sa akin. Ngunit salamat sa patnubay at gabay ng iyong banal na Espiritu Santo. Maging sa aming kalagitnaan ay maranasan namin ang iyong presensya, ang iyong pagkilos, ang iyong pagtuturo sa aming lahat. Lord, bago po namin gawin ang mga bagay na ito, i-check mo po ang aming puso. Siyasatin mo po, Panginoon, kung may nakita ka sa aming mga buhay na hindi nakapagbibigay kaluguran sa iyo, humihingi po kami ng tawad. Humihingi po kami ng kalinisan ng kabanalan. Dahil nais po namin, Panginoon, maramdaman ang iyong presensya sa kalagitnaan po namin na ikaw, O Diyos, ang siyang kasama-sama namin sa araw na ito. Kaya Lord, salamat. Naniniwala kami, sumasampalataya,
nagbata ka sa krus ng Kalbaryo, namatay ka dahil sa aming kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw para kami bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya sa araw na ito, Panginoon, nalalaman po namin, O Diyos, hindi lamang, Panginoon, ang mga kapatid naming naririto, maging ang mga nanonood, Panginoon, sa Facebook, Panginoon, pagpalain mo rin sila, samahan mo rin sila, abutin mo rin sila, at tulungan na magampanan namin ng tungkuling ipinigay mo po sa bawat isa sa amin. Sa iyo namin hinihiling ito, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming Panginoon, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Praise God. Makakaupo na po tayo. Pagpalain po tayo ng Diyos. Hallelujah. Nilikha po tayo ng Diyos para sa isang misyon, katulad ng sinabi ko kanina. Ang Panginoon po ay may ginagawa sa mundo. Nais po niyang samahan natin siya rito. Handa pa tayong sumama sa Diyos? Hello? Amen? Palakpakan mo, Panginoon. Huwag kang magduda sa lahat ng pag-amen mo sapagkat naniniwala ako na alam ng Diyos ang ating katangian, ang ating kahinaan. Pero kapag nakita ng Diyos yung totoo sa puso mo, na handa kang magsakripisyo, magtiis, para lamang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ako po'y nagpipray. Sabi ko, Lord, sana po pag ako'y nag-preach ngayon, kontrolin mo po yung aking pananalita. Kasi sayang naman kung hindi agad naming mauunawaan ang mga bagay na aming pag-uusapan sa gabing ito. Sabi ko, Lord, pagka magsasalita ka na, parang, hindi mo na, para baga ang control na, kaya nga natin ipinag-pray ito, dahil kasi, yun po yung, sabi nga po nila sa akin, ang gift ko raw po ay evangelism. Kasi nga daw, mabilis ako magsalita. Kaya gusto ko sana, ipag-pray nyo rin ako, na sana po ay maging mahinahon, maging maayos ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi po itong mga bagay na ating pag-aaralan po mga kapatid, ay para sa ating lahat ito. Hindi lamang kami sa mga pastor, lahat po tayo na may relasyon kay Jesucristo, binigyan ka ng karapatan na gawin ang mga bagay na sinasabi ng Diyos sa John 15:16. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Amen? Para humayo, magbunga at manatili ang bunga. At hingin mo sa Ama sa pangalan ko, ibibigay niya sa iyo ang lahat ng iyong kailangan. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Ibig sabihin, mga kapatid, tayo raw po'y binigyan ng kanya-kanyang individual na assignment na kung saan isang napakalaking pribilehiyo daw po na dapat nating gawin. Gusto daw po ng Diyos na magkaroon tayo ng isang ministeryo sa katawan ni Jesucristo sa mundong ito. Gusto daw po ng ating Panginoon na kung saan ay pagpatuloy natin ang kanyang misyon na ipinagkatiwala sa atin. Nais po ng Panginoon yung pinagkaloob sa atin ng lubos ng kanyang kapangalan, kapangyarihan para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Kaya sabi po ng Panginoon, gamitin natin ang sinabi ng Diyos sa Gawa chapter 1 verse 8. Ano po sinabi niya roon? Ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihang magbabasa inyo ang Espiritu Santo. Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Ikaw at ako, kaya ka pala kinuha ng Diyos sa daigdig na ito. Naniniwala ka ba kapatid? Wala pang mundo. Tinawag ka na ng Panginoon. Pinili ka na ng Diyos. Palakpakan mo ang Panginoon sapagkat may plano siya para sa iyo, para sa ating lahat. Amen? Hallelujah! Efesos chapter 1, verse 4. Wala pa ang daigdig na ito. Wala pa ang mundong ito. Pinili ka na, isipin nga natin mabuti mga kapatid. Wala pang daigdig, wala pa si Adan at si Eva, may plano na sa iyo ang Panginoon. Hindi ka ba matutuwa noon sa dami ng tao sa mundong ito? Tingnan natin ang ating dami ngayon. Hindi mo ba napapansin? Special ang pagkatawag sa iyo. Napakapalad natin sa gabing ito sapagkat ikaw, kaya ka narito, naniniwala kang may gagawin ang Diyos sa buhay natin. Palakpakan mo ang Panginoon. Praise God! Sapagkat ngayong 2023, naniniwala ako, yung bilang natin ito, gagawin ng Panginoon, titriplihin pa niya yan. Kapag dinubli at dinripli ng Diyos, tsak na hindi na tayo kakasa rito. Amen? At titingnan po natin kung ano nga po ba ang dapat natin gawin. Kapag daw po tayo tinawag ng Diyos, ilalagay po tayo sa gitna ng sentro ng labanan. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang pagilid-gilid lamang, hindi po pwedeng pasilip-silip lamang.
kinakailangan daw po tayo, ay kinakailangan daw po magitna sa sentro ng lalabanan sapagkat yun ang pagkatawag sa bawat isa sa atin. Upang maisagawa daw ang mga bagay nito, kailangan daw ng bawat isa. Talikdan daw natin ang sarili nating agenda. At ang agenda ng Panginoon ang gawin natin para sa ating buhay. Kaya ba natin gawin yon? Hindi masama ang mag-ambisyon. Hindi masama ang magtrabaho. Pero wag nating kalilimutan, kailangan natin kasama ang Diyos sa lahat ng ating mga plano. Para ikaw ay magtagumpay, nais ng Panginoon, lagi ka nakadepende sa Kanya, lagi ka umaasa sa Kanya sapagkat yun ang pangako ng Diyos sa atin. Amen? Kinakailangan daw natin, hindi raw po pwede ikakabit po ang agenda ng Panginoon sa buhay natin. Pagkatapos, para bang ang Panginoon nandiyan lang at tayo ay wala tayong ginagawa. Ang sabi po ng Diyos sa atin ngayon, kinakailangan daw po natin isuko ang ating sarili sa Diyos. Kanina binanggit ko po ito. Bayaan daw po natin ang magpatakbo ng buhay natin ng Diyos. Handa po ba tayo? Nang lahat ng ating gagawin, isusurrender natin sa Panginoon ang ating sarili at gagawin na natin yung dapat nating gawin sapagkat yun ang utos ng Diyos sa atin. Dito pa mapapansin po natin ang misyon ni Moises ay upang pangunahan at palayain ang bayang Israel. Nais doon ng Panginoon na gamitin kang kasangkapan ng Diyos na magpalaya sa kasalanan ng walang pag-asa sa buhay. Napakaraming mga taong hindi pa nakikilala si Jesus Christ. Amen po ba? Ito raw po isang napakagandang paglilingkod na gagawin natin na dapat sinunggaban agad ni Moises nung siya po ay tinawag ng Diyos. Pero ang nangyari po nung bago-bago pa lamang si Moises, sobrang tanggi ang ginawa niya. Limang pag-aaral natin ng mga dahilan na ginawa niya at tag-aaral natin, bakit nga ba siya tumanggi? Ano nga ba ang kanyang mga rason? Tingnan po natin ang kanyang mga rason. Unang, ang sabi niya, nung sinabi niya sa verse 11, ang sabi po niya sa kanyang dahilan, sumagot si Moises, sino po ako para humarap kay Paraon at ilabas sa bayang Israel mula sa Ehipto? Ang sabi po ni Moises sa Panginoon, Panginoon, para bagang ganito yun eh. Baka nagkamali ka ng tawag sa akin. Baka hindi ako yan. Mukhang hindi ako para yan eh. Parang katulad ng sinasabi natin. Kumisan ganun ang ginasabi natin. Ano po? Ito raw po isang kababaang loob, nagpapakilala sa sarili, limitasyon at kakulangan. Pero ang sabi po dito, kung gagamitin daw po natin ang limitasyon at kakulangan bilang excuse para tanggihan mo ang paglilingkod, kapahayagan daw po na kawalan ng pananampalataya at tiwala sa Diyos. Kapag pala ikaw ay nag-aalibay, nagdadahilan, hindi po pala sapat yun para ikaw nga sabihin natin, Panginoon, hindi ako para dyan eh. Tingnan po natin. Ano nga bang pangako ng Diyos? Kapag ikay naglilingkod na, kapag ikay tinatawag na. Ang sabi ng Panginoon, sa verse 12, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan at ito ang magiging katibayan na ako nga'y nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. Ano po sabi niya? Nangako ang Diyos, yung daw presensya niya. Pagpapalain po, protektahan. At alam natin sa kasaysayan ng Moises, sa panahon na sila po ay nadong kay Paraon, habang sila ay naglalakbay, nakita po natin ang ulap. Naglalakad sila sa deserto, nandun nakasubaybay sa kanila, at ang haliging apoy nakapaikot. Dahil alam ng Diyos, maraming mababaksik na hayop na para sila ay protektahan. Amen po ba? Sa panahon po natin, alam natin na nagdaan ang pandemyang ito, 2019, 2020, 2021. Pero tingnan po natin ang ginawa ng Diyos. Kailanman hindi kanya pinabayaan. Maraming nalugay, maraming natalo, maraming nagkasakit, maraming namatay. Pero ikaw at ako, naririto at pinakita ng Panginoon, puprotektahan kanya, tutulungan kanya, anuman ang sitwasyon mo, kaya kanya abutin at upang ikay pagpalain. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Tingnan po natin. Ano po sabi ng Diyos? Matthew 28:20. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hebrew 13 verse 5, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan.
Maliwanag po dito sa mga talatang ito, ako po ay naka-experience nito, na kailangan ko ang tulong ng Diyos. Sapagkat sa panahon na yun, ulitin ko ang aking patotoo na hindi ko kailanman makakalimutan. Nang sinunod ko po ang Panginoon sa Matthew 28:19, ano po nakalagay sa 19? Sabi ng Panginoon, bautismuhan niyo ang lahat ng tao sa buong bansa sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sinunod ko po yan. At tunay nga mga kapatid, nang sinunod ko po yan, may mga problemang pagsubok na hindi ko inaasahan. Noon ay lagi ko yung sinasabi, Lord, kayo ang kasama namin, kayo ang nangako na kailanman hindi mo kami pababayaan. At yung ibang hindi nakakaalam sa kwentong ito, pinatunayan lang ng Diyos, meron tayong Diyos na kasama-sama sa araw-araw na ating kagipitan. Yung panahon na yon, ang aking binotipan, 10 taong gulang, siya po ay lumangoy. Pagsisid niya, hindi na niya kayang arokin sapagat malalim na ang kanyang kinalalagyan. Salamat na lang sa Diyos, sapagat ang batang ito, hindi niya nakalimutan, Panginoong Hesus, saklolo, nalulunod ako, iligtas mo ako. Palakpakan natin ang Panginoon, sapagat ginawa ng Diyos yung mga bagay na kapag ikaw ay nasa ganung kalagayan, tandaan natin, hindi kayo iwanan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, ako po ba'y magpipray lamang para mabuhay ang bata? Meron kayong madidinig na ang tinig, ikaw lang ang nakakaalam. At ang tinig niya sasabihin sa iyo ng Diyos, hipan mo ang bibig ng bata para magkaroon ng hangin ang kanyang, kasi napuno ng tubig eh. Salamat sa Diyos. Sabi ko sa prayer ko, Panginoon, gamitin mong hininga ang hiningang ito, nabubuhay mong batang ito, sapagkat ang mga tao sa kapaligiran ay nangasasabing, wala na raw pong magagawa, sapagkat patay na at maitim na kuko at wala nang hininga. Sabi ko, Lord, hindi mo kami pababayaan sa ganito sistema. Katulad po ngayon, nabuhay po ang batang ito. Nang ako po ay sinukahan ng bata, pinagtawanan pa ako ng mga tao naroroon. Sabi ko, hindi waling pagtawanan ako ng tao, Lord. Napatunayan ko naman sa kanila, buhay na buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah! Amen. Pangalawa, ano po makikita natin dito? Sinabi ng Moises sa verse 13. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako isinugo ng Diyos naming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itatanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Alam niyo po si Moises, nung hindi po siya nakalusot sa una, sa kanyang dahilan, ang sabi niya, sino nang kagad niya? Sino po ako? At sino po sasabihin ko nag-utos sa akin? Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, sabihin mo, ako'y si ako nga. Nang ibig sabihin, mga kapatid, na sabihin ng Panginoon, ako'y si ako nga, ipinapahayag niya, siya'y Diyos na makapangyarihan, ang karakter niya, hindi maaaring magbago. Noon, ngayon, ay nananatili pa rin ang pangako ng Diyos. Hindi sa pabago-bago, katulad ng mga panahon ngayon. Amen po ba? Makikita po natin dito, ang sinasabi po dito. Ang sabi ng Panginoon, sinabi niya kay Moises, sinugo kita, at ito po'y ginamit niya ating Panginoong Hesus. Sa John 8:58, binanggit din ito ng Panginoon. Ang sabi niya, bago pinanganak si Abraham, si ako na. Tingnan po natin. Ang prayer ng Panginoong Jesucristo sa John 17:18-20, ay mababasa po natin ay ganito. Ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang panalangin. Kung paano isinugong mo ako sa sanlibutan, gayon din namang isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila, itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo, upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Hindi lamang sila ang aking dinadalangin. Ang sabi ng Panginoon, kung hindi pati na ang nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Purihin ng Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. Praise God! Ibig sabihin ng Panginoon, noon nanalangin siya, ipinalangin niya ang mga alagad banggit sa atin ngayon dahil ginagamit natin yan. Alam niyo po ba ang Panginoon kapag binagbalik-balikan natin ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo? Siya po ay nakaranas na sa 27, nakaranas po siya ng sinampal, dinuran, sinipa,
tinadyakan, hinampas. Lahat ng niyon ay tiniis ng Diyos. Ang lahat ng iyon ginawa ng Diyos para sa atin. Sapagkat ang sabi nga po ng Isaiah 53:5-7, dapat tayo po ang nakabayubay sa krus na ito. Pero dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, dahil nais ng Panginoon, ikaw at ako'y masagip niya sa tiyak na kapahamakan at madatay sa kanyang paraiso, ibinigay niya ang kanyang buhay. Hindi siya sumuko. Kung ang Diyos na ito na nagsakripisyo, nagmalasakit, nagmahal, hindi ka sinukuan, ang hamon sa atin ng Diyos, huwag ka rin susuko, magpatuloy ka lang, maniwala ka lang, may Diyos na kasama-sama natin sa oras ng labanan, sa oras ng ating ministry, ikaw ay kanyang gagabayan. Naniniwala ba kayo? Yung po ang sabi ng Panginoon. Kaya ang sabi niya sa Marcos 16, sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Amen. Ang sino man sumampalataya, mabautismo ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya, parurusahan niya. Purihin ang Panginoon. Ano po sabi ng Diyos? Sa pangatlo, ano sabi niya? Ito po ang sinabi sa pangatlo Paano kung hindi nila ako paniwalaan? Yan din po ang sinasabi natin kung minsan, ano? Paano kung hindi tayo paniwalaan? Kung ako ihahayo, magpapatutong ko sa Panginoon, pero maniniwala sa akin. Ang Panginoon po ay nagsabi sa kanya. Kinuwento niya yung mga bagay na dapat nakita ni Moises kung paano siya gagawa ng himala. Ibig po sabihin, may 3 sign po na pinakita dito si Moises. Yung puntong tungkod ay naging ahas. Ibig sabihin po nito ay sign ng authority. Yung pong kamay niya, nung ketongan niya luminis, sign po ng healing at insurance po. Ang tubig naman po ay dugo, sign po ng power na magagawa ng Diyos na bigyan ka ng kapangyarihan sa ating buhay para tayo makapagsalita sa halip ng ating mga labi. Basahin po natin ang sinabi ng Diyos. Tingnan po natin kung ano yung sinabi niya kay Moises. Ang sabi niya po doon sa Exodus chapter 4, verse 1 to 9, tinanong ni Moises, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ng mga Israelita at hindi maniwala na magpakita kayo sa akin? Verse 2. Ang sabi ng Diyos, ano yung hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moises. Ihagis mo sa lupa. Utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moises sa lupa at itinaging ahas. Kaya siya'y tumakbong palayo. Verse 4. Sinabi ni Yahweh, hawakan mo ang buntot ng ahas. Hinawakan ni Moises ito at naging tungkod ulit. Verse 5, ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo. Ang Diyos ng iyong mga ninuno, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang sabi ng Diyos. Verse 6, ipinasok niya ang kamay sa kanyang damit sa tapat ng kanyang dibdib, inutos ni Yahweh na ginawa ni Moises, nang ilabas ito ay nagkaroon po ng sakit ng balat ng ketong, kasing puti ng niebe. Verse 7, ipinasok niya uli ang utos ng Yahweh, sumunod siya naman si Moises, nang ilabas niya muli ang kanyang kamay, nagbalik iluto sa dati. Verse 9, sinabi niya, kung ayaw pa rin lang maniwala, unang kababalaghang nalalamang maniniwalaan nila, ang ikalawa. Verse 9, kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa ang tubig nito at magiging dugo. Lahat ng mga sign, lahat ng mga bagay, ginawa ng Panginoon para lamang sumunod ang ating kapatid. Naalala ko po, may isang kwento, kinausap doon ni Miguel Angcarihel, yung ating Diyos. Ang sabi daw po niya, Panginoon, sana po hindi niya binigyan ng tao ng kapangyarihan para magsalita. Nang sa gayon po, hindi niya naririnig ang kanyang sinasabi. Ang sabi po ng Panginoon, sabi ng Diyos, hindi ako nakikinig sa kanilang salita. Sabi niya, nakikinig ako sa kanilang buhay kung natutupad nga nila ang aking mga utos. Ano nga ba yung utos ng Diyos? Ang sabi po ng Biblia sa Jeremiah chapter 1 verse 12, ang sabi ni Yahweh, sapagkat ako'y nagbabantay upang matiyak na matutupad nga ang aking sinasabi. Binabantayan pala ng Diyos yung lahat ng mga inuutos sa Biblia na katulad nating mga Kristiyano kung sinusunod nga ba natin. Ang tanong ng Diyos, sinusunod ba natin? Hello?
Ang sabi sa Kawikaan 5:21, ang paningin ng Diyos sa tao ay di inaalis. Laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Wala tayong pwedeng pagtaguan. Hebrew 4:13, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit sa ating mga sarili. Mga kapatid, hinahangon tayo ngayon ng Diyos. Nais ng Panginoon lahat ng mga ipinag-uutos niya. Huwag tayong magkaroon ng rason katulad na sinasabi ni Moises. Nais ng Panginoon, gawin na natin hanggat maaga sapagkat darating ang panahon, hindi na pakikinggan ng tao ang mensahe ng Diyos. Hello? Pangapat po, ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Moises, wala akong kakayahan. Tingnan po sabi ni Moises, verse 10. Sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, mula't mula pa hindi pa ako mahusay magsalita. Bagat nangusap kayo sa akin hanggang ngayon, pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Yan po yung katwiran ni Moises eh. Para bakit sinasabi pang ni Moises, Panginoon, wala akong kakayahan makipag-usap kay Paraon. Hindi po ba? Ako'y utal, bulol. Wala akong kayahan para sabihin ng mga bagay na sinasabi mo sa akin. Kaya ang sabi po dito ng ating Panginoon, sinagot po siya ng Panginoon at ang sabi ng Panginoon sa kanya, sa verse 11, sino ba ang gumawa ng bibig mo ng tao? Sino ba ang may kapangyarihang maging bingi o pipi ang isang tao? Sino rin ba ang nagbigay ng paningin at mag-alis nito? Hindi ba akong si Yahweh? Sa verse 12, kaya nga lumakad ka na, tutulungan kita sa pagsasalat at tuturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Mga kapatid, minsan ganito po yung nangyayari. Kapag tayo po'y tinatawag ng ating mga kapatid o ng mga pastor na gamitin ng Panginoon, tumayo sa pulpitong ito, marami na po ako na-encounter na ganyan. Pastor, pag tumatayo ako sa pulpito, nakakalimutan ko yung sasabihin ko. Kapag ako'y nagpipray, hinihanda ko naman, pero nakakalimutan ko pa rin. Mga kapatid, hindi po kayo nag-iisa. Marami pong nangyayari na ganyan. Hindi basta-basta, ang kaaway ho kasi sabi po ng ating Panginoon sa John 10:10, nagnakaw, magwasak at simira. At yan po ang dahilan kung bakit kuminsan nahihiya ka para hindi ka magamit ng Diyos. Pero ito po ang tandaan po natin. Handa kang tulungan ng Diyos sa lahat ng bagay na dapat mong gawin. Mga kapatid, naniniwala ba tayo? Ang sabi ng ating Panginoon kay Moises, alam kong kaya mong gawin. May tiwala ako sa iyo. At maniwala ka sa sarili mo. Kailangan po pala, mga kapatid, kapag tinawag ka ng Panginoon at sinabi ng Diyos, tiwala ako sa iyo, paniwalaan mo yun. Sapagkat makikita natin sa ating pag-aaralan, maraming tinawag, ngunit kakaunti ang nagpatuloy. Tingnan po natin. Ang sabi ng Panginoon, sa ating pinag-aaralan, nakita ng Diyos yung ating pagtsatsaga, pagbibigay ng oras, panahon, Pahayag, chapter 2, verse 3. Ang sabi ng Diyos, alam ko ring matyaga kang nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin, at hindi ka sumuko. Nakikita ng Diyos yung ginagampanan mo. Nakikita ng Diyos yung paghihirap mo. Marami kang hinaharap na problema. Alam ng Diyos, iti pinahihintulutan ng Panginoon para ikaw ay magtiwala sa Kanya na may Diyos na sasama sa iyo, tutulungan ka para abutin ang lahat ng iyong kailangan. Kailangan mo lang magtiwala. Ano sabi ng Panginoon? Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon. Nung po siya tumawag ng mga disciple, sa panahon sa Matthew chapter 4, verse 19 to 22, tinawag niya sila Pedro, at nakikita ho natin dito, wala silang tutol nung tinawag sila ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, sinabi sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng tao. Si Pedro, alam nating lahat, siya ay mangingisda. At alam natin lahat ng sinabi ng Panginoon, ang sabi niya, sa verse 20, noon din iniwan niya ang kanilang mga lambat, sumunod kay Jesus. Kaya ba natin gawin ito? Kung dumating ba ang Panginoon ngayon sa oras na ito, sabihin ka ng Panginoon, halika, sumunod ka sa akin, gagawin ba natin? Amen po ba? Hello? Palakpakan mo ang Panginoon dahil alam ng Diyos yung pag-amen mo ay nakatitiyak siyang talagang gagampanan natin. Verse 21,
Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang makakapatid sa Santiago, Juan, na anak ni Zebedeo. Sila po ay nasa bangka kasama ng kailang ama, nag-aayos ng lambat, tinawag din nila ni Jesus. Agad silang iniwan ng bangka at sumunod kay Jesus. Amen? Kapag pala tinawag ka ng Diyos, meron palang reward na nag-aantay sa'yo. Meron palang gantimpala, hindi lamang dito sa lupa, kundi hanggang sa langit. Ang sabi ng Panginoon, sa mga tinawag niya at sinabi niya. Ganito po ang pagkakasabing niya. Sa Matthew 19:26. Tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanila ng mga alagad, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. 29, ang sabi po niya. Kapag iniwan-inuman ng kanyang tahanan, mga kapatid, na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakaloban ko siya ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Bakit sinabi ng Diyos? Hindi sinabi ng Diyos, iwanin po yung pamilya mo. Hindi po. Ginawa lang po niyang ito eh. Kasi ang utos ng Panginoon sa Marcos 12:30, ibigin mo siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at lakas. Number 1, dapat natin, kaya po, pagka kami nag-uusap ng aking pamilya, sabi nga nila, at marami din naghihikayat, sabi niya, Pastor, dito ka na lang magpastor, okay naman, meron ka naman pala din disciple doon eh. Alam niyo po, sa totoo lang mga kapatid. Kung sasabihin sa akin ng Panginoon, dimito ako, sino ako para tumutol sa Kanya? Pero kinakailangan mo na sabihin ko muna kay Lord, papayagan mo ba ako na ang gawain na binigay mo sa akin, dahil may disciple naman ako doon, na ipagpapatuloy naman nila, pupunta ako rito. Mga kapatid, maging asawa ko, mga anak ko, lagi sila nag-encourage sa akin, sabi, dito ka na lang kasi para magsama-sama tayo. Sino ba naman ang aayaw? Kasama mo ang pamilya mo. Amen? Pero praise God, hindi dapat na tayo manguna sa mga bagay ng gusto na Diyos. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon. Sa Matthew 22:14, maraming tinawag, ngunit kakaunti ang napili. Ayong ibig sabihin, hindi pala silang handang maglingkod sa ating Panginoon. Ano po ang sabi ng Diyos? Ang Diyos po'y nahabag sa mga tao. Nakita po nila, ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 9, verse 36 and 38, ang sabi ng Diyos ay ganito. Nakita niyang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito at hindi nila alam ang kanilang gagawin para silang mga tupang walang pastol. 27, kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mga ani. Idalangin niyo sa may-ari ng aanihin, magpadala siya ng mag-aani. Nananalangin po ba tayo na magpadala ang Panginoon ng magagawa ng Diyos dito? You know? Kung ganon, ikaw mismo ang gagawa at kikilos. Ikaw mismo muna ang gagawa ng sinasabi ng Diyos sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung nananalangin ka, dapat ikaw mismo at yung tinatawag at pinipili mo, tiyak yun, magtatagumpay ang iyong layunin sa buhay. Mga kapatid, tinawag ka ng Diyos at nais ng Panginoon, gamitin ka sa kanyang gawain sa ministeryong ito. Panglima, ito po nakakatakot. Ito po ang marami nating ginagawa. Panglima, ang sabi niya, wag na po ako, iba na lang. Sabi po niya sa verse 13, Yahweh, maaari po bang iba na lang ang iyong isuguin? Sagot ni Moises. Wow, grabe po, no? Sinasabi ni Moises sa Panginoon, ayoko po, iba na lang. Ganun po kumisan tayo eh. Siya na lang po, magaling siya, marunong siya, ganito siya. Ang sabi po dito, ayaw lang pala talagang sumunod ni Moises. So matotal, period ayun sa niya. Magadas, ganito po ang nangyayari sa atin. Kung ano-anong ginagamit natin dahilan, ang totoo lang, ayaw lang natin sumunod pala. Nais ng Panginoon, ang Diyos po, sa panahon ng kanyang sinabi, doon sa 4, pinagpasensyahan po ng Diyos ito. Pero tingnan niyo po ang sagot ng Diyos. Nung sinabi niya, iba na lang ang isugo mo, tingnan po natin ang verse 14, siya po ay nagalit. Dahil dito'y nagalit si Yahweh kay Moises. Naku, kung gano'n, no? Sipin mo, kayo ba, handa ba kayong tanggapin yung galit ng Diyos? Hello? Ang sabi po dito, hindi lang basta galit eh, nag-aapoy sa galit. Kapag pala tayo tinatawag ng Diyos at maglilingkod para sa Kanya, at marami tayong dinadahilan, pwede palang mag-apoy sa galit ng Diyos at kung ano-anong itinuturo natin.
Ibig sabihin, kapatid, ang sabi ng mga ngaral, 5:5 hanggang 6, sa lahat ng ayoko, nangako ka, pagkatapos babawiin mo. Ibig sabihin ng Panginoon, doon siya nagagalit. Ngayon, mangangako tayo sa Diyos, pero maaaring mag-ambihin tulad ka, baka hindi mo kayang gawin. Huwag kang matakot, kapatid. Kasama natin ang Diyos. Ang sabi po dito, na ating sinasabi, nag-aralan, tularan daw po natin ang ginawa ni Pablo. Ano po ang dapat nating tularan kay Pablo? Ephesians chapter 6:6-8, sabi niya ganito, ito raw ang dapat nakita sa mga lingkod ng Diyos. Gawin ninyo iyan na may nakakakita man o wala upang magpuri sa mga tao, upang purihin ang mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo ng buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Verse 7, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban. Para sa Panginoon kayo naglilingkod, hindi sa mga tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa, ni naman maging siya man ay alipin o malaya. Ang sabi po ng Diyos, sinahamon tayo ngayon. Ang sabi po niya rito, maglingkod tayo ng masaya. Maglingkod tayo ng hindi nagrereklamo, hindi tumututol. Ang sabi niya, nais ng Panginoon, ikaw at ako ay gantimpalaan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Ano pa sabi po ni Pablo? Philippians chapter 1 verse 20. Aking pinakananais at inaasahan na huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya ba natin gayahin ang sinasabi ni Pablo? Ang sabi ni Pablo, sa kanyang pinakananais, huwag siyang magkulang ng tungkulin. Kaya ang sabi niya sa Philippians chapter 3 verse 14, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtam ko ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na buhay na hahantong sa langit. Sinong gustong pumunta sa paraiso? Hello? Alam niyo po, ang paraiso po ay napakagandang inihanda ng Diyos para sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John 14 verse 1 and 2, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sapagkat pupunta ako sa Ama upang ipaghanda kayo ng tahanan. Dito po sa lupa, temporary lang tayo. Kinakailangan nating magawa at magampanan ng tungkuling yan, sapagkat yan ang nais ng Diyos. Amen po ba? Kaya ang sabi po ni Pablo sa Romans 12:11, magpakasibag kayo at huwag kayong maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Alam ko po, mga Jesus the Savior dito ay puro masisipag, hindi tamad. Amen? Hello? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo kung bakit? Ang sabi ng unang Korinto 15:58, kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo sa palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya, tulad ng ginawa ni Pablo. Ano pa sabi ni Pablo? Gawa 20:24. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain itinanggap ko mula sa Panginoong Hesus at magpahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Handa niyang ibuwis ang kanyang buhay. Handa niyang ibigay sa Panginoon. Sapagkat si Pablo po hindi niya makalimutan ang ginawa ng Diyos sa kanya. Galasa 2:20. Ano po sinabi ni Pablo ron? Kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Ang buhay ko ngayon ay nasa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Tanungin ko po kayo mga kapatid, sino ang nabubuhay sa atin? Sarili ba natin o si Kristo na? Kayo po ang sasagot niya. Hindi ko kayo patataasin ng kamay. Sapagat alam natin, alam ninyo at alam natin na alam ng Diyos. Alam niyo po ba sa Biblia, sa Gawa 15:26, sila po'y handang itaya ang kanilang buhay para sa Panginoon. Ibig sabihin, alam nila ang kanilang sitwasyon at kalagayan. Pero si Pablo po, hindi siya sumuko. Alam natin ang kanyang karanasan.
Nakita po natin kung ano ang ginawa sa kanya ng mga tao, pero kailanman hindi siya umayaw sa ministeryo ng Diyos. Ano po sabi ng ating Panginoon? Naniniwala po ako rito na sinabi ng Diyos hindi kayo ang pumili sa akin. Kanina binanggit ko na po ito. Ako ang pumili sa inyo. Ano po sabi? Bakit ka pinili ng Diyos? Ayon sa Biblia, sa Efeso 4:12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang iglesia. Palakpakan natin ang Panginoon, ang may-ari ng iglesyang ito, si Jesus. Tayo'y manggagawa lamang ng Panginoon. Amen. Paggamit tayo. Huwag nating baliwalain ang ginawa ng Panginoon. Ang sabi po ni Pablo sa 2 Timothy 4:1 hanggang 2, ano sabi niya? Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nangahatol sa buhay sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari at inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, magsikap kong gawin, napapanuman o hindi. Himukin mo ang mga pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Inuutusan tayo ng Diyos. Kinukumanan tayo ng Diyos. Hindi ka po pwedeng umayaw sapagkat ang Diyos ang nagsasabi, ikaw at ako, hinahamon dito ni Pablo na bilang ikaw ay Kristiyano, bilang ikay mananampalataya, bilang ikay may relasyon kay Jesus, nais ng Diyos, gawin mo ang parte mo para sa Kanya. Hello, verse 5. Ngunit ikaw ay maging mahinahon sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita, tuparin mo o lubos ang iyong paglilingkod. Alam ng Diyos, napakahirap ng katayuan natin sa buhay. Sinabi natin ng Panginoon. Ang sabi ng John 15 verse 20, ang sabi ng Diyos, bago dumating sa inyong mga trial, pag-uusig, ako muna bago kayo. Hindi ho nawawala talaga ang problema. Amen po ba? At gusto ng Panginoon sa atin po, sa ating kalagitnaan. Nais ng Panginoon, hamunin tayo sa bawat isa. Handa po ba tayong sumunod sa kalooban ng Diyos? Hello? Alam ko po na maraming nagtatalo sa ating puso at isipan dahil nga po sa ating, pero sa tulong po ng Diyos. Tandaan po ninyo. Lang lahat na pinagdaanan ko na po yan. Nung panahon ako po nagmi-ministeryo, bago pa lamang po ako. Sabi ko doon sa pastor, ayoko na. Ang hirap pala maglingkod sa Diyos. Ginagawa mo na lahat, dating sa kanila, masama ka pa. Ayoko na po. Tanong ng pastor, sino ba pinaglilingkuran mo sa iglesia? Ang Diyos o ang tao? Kayo. Sino pinaglilingkuran natin? Ang tao o ang iglesia ng Diyos? Hindi ba ang iglesia ng Diyos? Ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Ginagamit tayo ng kasangkapan ng Diyos. Totoo na sinabi ng Biblia, daranasin mo ang iba-ibang trial at pagsubok sa buhay bago ka makarating doon sa tugatog ng tagumpay. John 16:33. Meron kang kapigatian dito sa mundong ito, pero lakasan mo ang iyong loob na pagtagumpayan ko na ang daigdig. Nais ng Panginoon hamunin ka ngayon. Nais ng Panginoon, sabihin mo sa katabi mo, tinatawag ka na ng Diyos. Handa ka bang sumunod? Anong sagot? Alam niyo, sa totoo lang, mga kapatid, wag ko tayong matakot, wag tayong mangamba. Ang hamon ito ng ating Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng Diyos. Pahayag 3:20. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin mo ang aking tinig, bubuksan mo ang pinto at papasok akong kakaing kasalo ka. Ngayon, kinakatok ng Diyos ang iyong puso. Ang sabi ng Panginoon sa John 10, doon sa verse 16, meron akong mga tupang wala pa sa kulungan ito. Ibig sabihin, tinuutusan ka ng Diyos. Verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa at nakikilala ko sila. At sila'y sumusunod sa akin. Kilala ka ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. At sabi niya, sumusunod daw tayo sa Kanya. Paano mo siya tatanggihan? Siya nagsabi. Ibig sabihin, ikaw ngayon ay hinahamon ng Diyos.
Huwag na nating hayaan itong 2023 sa pagpasok na ito, magtulong-tulong tayo, magkamay-kamay tayo. At ang bawat isa, kahit isa lang. Kung magulang sa inyong pamilya, baka wala pang Kristiyano, pwede mo hikayatin, ipag-pray mo lang yan. Sapagkat ang sabi po ng Ezekiel 33:7-9, ikaw tao, binigyan kita at tagbantay ka. Kang nalalaman mo mabuti na dapat gawin, sabihin mo sa mga tao ito at hindi mo ginawa, pananagutan mo ang kanilang kamatayan sa akin. Sa verse 9, kung nagawa mo na ang ipinagagawa ko sa iyo, wala ka ng pananagutan sa kanila. Mga kapatid, may pananagutan tayo sa Diyos. Haharapin natin ang lahat ng ating ginagawa. 2 Korintios 5:10. Masama at mabuti, haharap ka sa hukuman ni Kristo at ikaw ay magsusulit. Handa mo na bang harapin ng Diyos? Titiyakin ng Diyos na kinakailangan mong harapin ito. Ang sabi ng Panginoon, John 14:15, kung iniibig mo ako. Ang tanong ko, mga kapatid, iniibig ba natin ng Diyos? Ilakas mo! Ilakas mo! Sundin mo ang aking utos. May karugtong. Yung pagsigaw mo ng amen at pagsigaw mo ng mahal mo ang Diyos, may karugtong. Sundin mo ang aking mga utos. Handa ba tayo sumunod? Pinaka-conclusion natin, kasi tinignan ko yung oras, malapit ng quarter na eh. Eto, tingnan niyo po. Tumayo tayo. Tumayo tayo sa conclusion natin. Kaya huwag tayo magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makanta natin ang habag at pagpapalang tutulong sa ating sa panahon ng ating pangangailangan. Ngayon, ang sabi ng Diyos, hinahamon ka, huwag tayo magkatubili, katulad ng sinabi ninyo, nung kayo imeme sa Panginoon, natinig ng Diyos yan. At ang Diyos ay nalugod, natuwa ang Panginoon. Naniniwala ako may gagawin sa araw na ito ang Diyos. Naniniwala kung loloobin ng Panginoon sa mga darating mga panahon at mga taon pagbabalik ko, hindi na kayo kakasalito at sasabihin niyo, Pastor, totoo ang sinabi ng Diyos, hindi na kayo magkasa sapagkat ang lahat ay napagamit, ang lahat ay nag-akay dahil sa mensahe ng Diyos. Amen? Huwag nating hayaang mabaliwala ang mensaheng ito. Ikaw ay tinawag ng Diyos. Ano nyo? Sabi ko nga kay Pastor nung meron ako ni-request na kanta. Napakagandang kanta nito eh. Ito ay nagiging hamon talaga sa bawat isa sa atin. At naniniwala ko sa gabing ito, kapag binigay natin ang ating buhay, sinuko natin sa Diyos, may gagawin ng Panginoon. Amen po ba? Taas nga po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Bakit ko pinatataas ang inyong mga kamay? Tanda ng pagsuko, tanda ng pagsunod, tanda ng pag-ibig natin sa Diyos. Hindi po natin kaya ito na tayo-tayo lang. Pero sa tulong ng sabi ng Pilipos 4:13, sabi ni Pablo, sa tulong ng Panginoon, makakaya ko ito sapagkat ang Panginoong Hesus ang tutulong sa atin. Panginoon, salamat ng marami. Ang mga nakataas sa mga kamay ng iyong mga anak na naririto ay handa silang magbigay ng oras, panahon, sakripisyo sapagkat alam nila ang sikreto ng pagsunod at pagtitiis ay ipinakita mo ang pinakamagandang halimbawa na dapat namin tularan. Narito yung mga anak. Kami po, Panginoon, naniniwala ng bawat isa ay gagamitin mo para lamang lumago ang iyong gawain sa iglesyang ito at patuloy, Panginoon, na kami hahayok sapagkat ikaw ang nag-utos sa bawat isa. Lord, narito ngayong mga anak. May iba't ibang problemang daladalang kabigatan. Alam namin, Panginoon, anumang kabigatan ang kanilang pinagdaraanan, sinabi mo, kangina'y binanggit mo, walang mahirap sa iyo. Kaya mong gawin ang lahat ng bagay. At nais namin, Panginoon, ipagkatiwala sa iyo ang mga bagay na mensahe na aming napakinggan. Nais namin, Panginoon, sumunod sa iyong hamon para sa amin. At naniniwala kami, Panginoon, ng bawat isa ay bibigyan mo ng katalino at kaalaman. Sapagkat sinabi mo sa mga ngaral 12, habang bata pa kami, magpagamit na kami sa iyo. Sapagkat darating ang araw, kami po ay maghihinang aming mga tuhod, lalabo ang aming mga mata at hindi na kami makagagalaw. Sabi mo, Panginoon, samantalahin natin lahat ng aming makakataon na magawa pa namin ng iyong kalooban habang kami kumikilos gumagalaw pa. Lord, naniniwala po ako, nananalig at nananampalataya. Ano man ang kanilang sitwasyon, ang kanilang kalagayan, palalayain mo sila sa lahat ng anumang problema,
Bibigyan mo sila, Panginoon, ng katugunan ng kanilang mga prayer requests. Palalakasin mo sila at dadagdagan mo po ang aming pananampalataya, kaalaman, karunungan upang ipagpatuloy namin ang iyong ministeryo sa mundong ito. Narito po ang aking mga kapatid na sinusurrender sila sa iyo ang lahat ng bagay. Nais po namin, Panginoon, pakinggan ang aming mga awiting ito. Gusto namin, Panginoon, i-apply namin sa aming mga sarili. At naniniwala kami, Panginoon, ang lahat ng ito magaganap at mangyayari ang mga pagpapala galing sa iyong salita. Pakinggan natin po yung awitin. Pakinggan po natin ang awiting ito. I-apply natin sa aming sarili ang mga awiting ito. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Iyo bang nararamdaman? Tinatawag ka kaibigan ngayon. Yes, amen. Huwag mong patatagalin habang mayroon ka pang pagkakataon. Amen. Hallelujah. Huwag mag-aalinlangan, ang puso mo ay iyong buksan ngayon. Yes, amen. Bukas ang palad niya sa'yo, ilapit mo lamang ang buhay mo. Ay kanyang minamahal, hinihintay ng may kapal. Nabuksan mo ang puso mo. Ikaw ay hinubog ng may kapal. Yes, amen. Ng kanyang dugong banal. Yes, thank you, Lord. Dahil ika'y kanyang mahal. Amen. Hallelujah. Iyo bang nararamdaman? Tinatawag ka kaibigan ngayon. Yes, amen. Huwag mong patatagalin habang mayroon ka pang pagkakataon. Huwag mag-aalinlangan, ang puso mo ay iyong buksan ngayon. Bukas ang palad niya'y sa'yo, ilapit mo lamang ang buhay mo. Ikaw Ang kanyang minamahal. Yes, amen, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hihintay ng may kapal. Amen. Nabuksan mo ang puso mo. Hallelujah. Hinubog ng may kapal Yes, Lord. ng kanyang dugong banal.
mahal. Ikaw ay kanyang minamahal. Hinihintay ng may kapal. Nabuksan mo ang puso mo. Ikaw ay hinubog ng may kapal ng kanyang gugong banal. Yes! Dahil ika'y kanyang mahal. Yes, Lord. Napakabuti mong Diyos. Nais mo lamang, Panginoon, buksan namin ang aming mga puso. Dahil alam naming mahal na mahal mo kami, dahil kaya ka nagtiis, nagdusa sa krus ng Kalbaryo, dahil sa pag-ibig mo sa amin. Narito ang bilang ng iyong mga anak. Patuloy mong abutin, katagpuin, palakasin, patatagin. Dagdagan ng pananampalataya, kaalam at karunungan at kapuspusan ng Espiritu Santo. Lord, naniniwala kami, dakilang Diyos. Lalabas kami, Panginoon, sa iglesyang ito na matagumpay. Lalabas kami dito, Panginoon, na ikaw ang nagtagumpay sa puso ng bawat isa. Lalabas kami dito, Panginoon, may kapayapaan ng aming puso. Lalabas kami rito, Panginoon, sinusunod ang iyong kalooban. Ang kalooban mo maghari, Panginoon, katulad ng iyong panalangin, Ama, ang kalooban mo ang mangyari sa akin. Salamat, Panginoon. Sapagkat sa araw na ito, Panginoon, nasusunod ang iyong kalooban. Pinakinggan nila ang iyong mga daing at panalangin. Hallelujah! At sila'y naging hamon, Panginoon, sa araw na ito. Kaya Lord, ang gabing ito'y aming pinagkakatiwala sa iyo. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri, pasasalamat, pagsamba. Tanggapin mo, Panginoon Diyos, ang aming pasasalamat. Amang banal sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Hinihiling po namin, idinadalangin, huwag niyo kaming lalampasan ng mapagpalang kamay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Ay palapakan natin ang Panginoon. Pagpalay po tayo ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you, Pastor Bert. As the message tonight, everybody or all of us are being called. Amen. Amen. Like Moses, a lot of great men of God in the Bible are being called by God. Isa na po rito si Jeremiah. Sabi po sa Jeremiah 1:5, sinabi po kay Jeremiah, "Before I formed you in the womb, I knew you before you were born. Amen. I sanctified you, I ordained you a prophet to the nations." Amen. I believe that nobody will be right here, even one person, if we are not being called by God. Because some, like Kathy, Ann, Sister Connie, Sister Anna, Brother Bong, you are not here if you're not being called by God. We are not gonna be assembling here to glorify and to worship God if there's no purpose of God to us. Yes. And it's a privilege, it's an honor to be called by the Lord. Amen. Di po ba? Yes. It's a great gift from God that we are being chosen to be a children and a follower of God. Because we know, when we know that time that we are gonna be come to the end of our life, and there's one verse in Ecclesiastes 12:13, and this is I believe this is what will happen to us if we don't respond what God is calling onto us. It says here that in 13, "Let us hear the conclusion of the whole matter." This is about our life. Fear God and keep His commandments. Like what God is calling us.
For this, for this is man's all. For God will bring every work into judgment. God will judge us, including every secret things, whatever is good or bad. We're gonna be judged by God. Sabi nga po, everybody will come to time that the end of our life, when we are facing God, we're gonna be judged by the Lord. And we know that we're gonna present something to Him, what we have responded to the calling of God unto us. And it's a great message, Pastor Bert, that everybody is being called. All we have to do is respond what God has called us and do what the best we can do. And it's an honor, it's a privilege that God has called us. He's the great God. He's the best that ever any people live in the world. And we so have to be thankful about that. Yes. Hindi lang pang pastor, not only the pastor, not even all the people who are cleaning the church. Everybody has responsibility to be follow what God had called us. The only thing we have to do is how we can do the best what God has called us. Di po ba? And you believe on that, right? I believe you're not here if you're not responding to the call of God. And I invite everybody to raise up once again that let's make a promise to God. What Pastor Bert said, that we do what can do best what God called us. Kasi po, ito pong pinaka-the best na magagawa natin to respond His calling. Yes. Amen? Amen. Yung pong salvation, the salvation that we have received from the Lord is already a big and great gift from God. Imagine the only Son of our Lord Jesus Christ. I mean, the Son, the Lord Jesus Christ gave His life for us. That's the ever gift that we receive from Him. And only thing He is asking is the calling that we can respond what He wants us to do. To be with Him, to be a co-worker of the Lord. Amen? Amen. Let's pray. Father God Almighty, Lord, thank you, O God, for the great calling, O God, that you have done for us, O God. Thank you, O God, for today that, Lord, we reminded once again that, Lord, that you have, O Lord, called us individually, O God, Lord, as a body, O God, of Christ, and Jesus is our head, O Lord God. Thank you, O God, that, Lord, that each one of us has a calling, O Lord. That's why, Lord, we are praying right now, Lord. Continue, O God, to minister to us. Continue, O God, to guide us, Lord, as you called us in different ways, O God, Lord. Maybe we are preaching. Maybe we are teachers, O God, Lord. Maybe we are just a simple helper in the church, Lord. But, Lord, you called us, O God, by your grace and by your mercy, O God. That's why, Lord, continue, O God, to bless your people, Lord. Help us, O God, to finish, O God, the race, O God, that, Lord, you have given us. So that salvation that we receive from you, Lord, will be, O God, with us, O God, until we meet, O God. Lord, thank you, O God, for tonight. And Lord, as, O Lord, conclude this service, O God, Lord, bless Pastor Bert, O God, and his ministry in the Philippines, Lord, even his family, O God, Lord. Thank you, O God, for his life, his dedication. And he, O God, Lord, he responded on your calling, O God, to him. That's why, Lord, we ask and pray that, Lord, bless him. Give him a long life, a big ministry, oh God, that, Lord, he can finish the work that you entrusted into his life, oh God. Once again, Lord, we give you a glory, the honor, and praise, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen.